sisilipin daw ng Senado. Sisilipin ng Senado, ang bilis-bilis niyong pinasa yung intelligence funds ni Inday Sara. Mas malaki pa yung intel funds ni Inday Sara kaysa sa Department of National Defense. Pero pakinggan nga natin itong sasabihin ni Juan Miguel Zubiri. And this will also be used as a guide for us kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan, wag bigyan or dagdagan itong mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. So kaya nga, sisilipin nyo na naman yung sa iba. Pero yung sa dalawang pinakamalaki, Office of the President at OVP, tandaan ninyo sorry sa mga maka-Inday Sara Duterte dito again ang trabaho po ng OVP ay spare tire. Siya lang po ay nag-aantay na mamatay yung presidente para maging siya presidente. Ang tawag nga nila dyan is a heartbeat away of becoming a president. So yun po, waiting lang siya, waiting. Kumbaga sa kotse, nag-aantay siya na mabutas yung gulong para siya na yung ipalit. Yun lang. So meron naman tayo mga ahensya ng gobyerno na gumagana para sa mga mamamayang Pilipino. So what's the 500 million for? Anyways, na-justify naman nila yan. And again, I'm telling you, hindi yan kukurakutin ni Inday. Naniniwala ako kung talagang solid na Duterte yan, hindi yan kukurakutin ni Inday. Pero mas marami pa sigurong paggagamitan ng yung pera na yan. Mantaki mo, taon-taon 500 milyon. Last year 500 milyon. Ngayon 500 milyon naman, di 1 billion na yan. Oo, yung sukli niyan baka hindi na maibalik tapos sasabihin na hindi naman natin din pwedeng sabihin kasi nga dahil meron nga siyang Department of Education. May sariling confidential funds yung Department of Education, 150 million. May ganong kalaking pera tapos nagsusumbong yung anak niya Anharot na naniningil ng 20 pesos yung eskwelahan nila araw-araw. Kaya ewan. Sige, tuloy natin. Nagpulong sa isang executive session ang Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds o CIF ng Senado. Layo nitong silipin kung paano ginamit at saan ginastos ang mga hininging pondo ng mga ahensya ng gobyerno mula 2022 hanggang 2023. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagsumite na ng detalyadong reports ang nasa 27 kagawaran na mayroong CIF at pag-aaralan. Tingnan nyo. Sino yung mga senador na nandyan? Sabi ko sa inyo Ilan ang senador natin? 24. Pero ilan yung nandyan dyan? Lagi. Si Bato, si Angara, si Tolentino, si Zubiri. Yung mga nanood ng basketball nung nakaraan, parang sila na lang ang senador natin ngayon, Diyos mio. Kaya sabi ko sa inyo, saan na kaya yung ibang mga senador natin? Nagkukuya-kuy na kaya sila? Lahat ito, ipatatawag din anya ang mga opisyal ng pamahalaan kung kinakailangan para magpaliwanag. Ito anya ang magiging basehan kung dapat pang bigyan o di naman kaya tapesan ng CIF ang mga ahensya ng gobyerno. Banat ng tao namin sa atin ngayon, sa gobyerno. Bakit naman napakalit ng intelligence funds ng itong intelligence agencies Exactly. Ang liit ng intelligence funds ng Department of National Defense na dapat nag-gather ng intelligence. Kumbaga lahat ng intel reports sa kanila nang gagaling. Paano ang liit-liit ng budget nila at I think hindi umabot ng 50 million. Tapos yung budget ni OVP, spare tire, 500 million. Yan, tinatanong lang natin, that's highly irregular kasi maraming ang mga naging vice presidents before her na wala namang ganyang kalaking wala namang ganyang kalaking pera. Ganito yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So, we're doing that part of the review that we'll be doing. Ayon kay Senate President Zubiri, nasilip na nila ang mga isinumiting report ng Office of the President at Office of the Vice President, pero tumanggi ng idetalye ng Senate leader ang mga napag-usapan sa pulong at nilalaman ng mga report alinsunod anya sa confidentiality rules at dahil ba'y kinalaman din ng CIF sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng bansa.
Isaan niya sa mga tinitingnan na paglalaanan ng mga matatapyas na pondo ang pagtatatag ng Cybersecurity Division ng Armed Forces of the Philippines. Susuportahan din anyang itaas ang intelligence funds ng Philippine Coast Guard sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Ang National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Binubuo ang komite ng 4 na majority senators at si Senator Aquilino Coco Pimentel bilang kinatawan ng minorya. Ngunit maaari pa rin anyang dumalo ang iba pang senador. Samantala, suportado naman ng ilang senador na mataasan ng confidential funds ng Commission on Human Rights o CHR. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni CHR Executive Director Jacqueline De Guia na nasa 1 milyong piso lamang ang confidential funds nila ngayong taon at panukala para sa 2024. Ngunit punto ni Senator O yan, Commission on Human Rights, 1 milyon. O, pero okay na yan, kakampi nyo naman yung mga kriminal. Hindi nyo na kailangan, dapat nga zero budget na kayo. Raffy Tulfo, kulang na kulang ito para sa ginagawang investigasyon ng CHR sa mga pang-aabuso. May mga agencies sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-aabuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyan. Grabe, no? Mantakin mo na nanghihingi sila ng at least 5 milyon. Tapos si Inday nung nakaraan sabi niya, well, it's up to the Congress and the Senate whether they're gonna give it to us or not. Because if they're gonna give it to us, it's gonna make our jobs easier. If not, then we can still we can still make do. We can still make do with what we have. We're still gonna function. But again, if they're gonna give it to us, it's gonna be easier for us. Yun yung sinabi nila. Tapos ito, 1 million confidential fund. 1 million. Tapos baka pwede ibalik na lang nila sa 5. Ibalik nila sa 5 yan. At least kahit papano. Ay nako, Diyos mio. Kawawa rin kahit papano. Kahit na medyo itong CHR na to. Puro lang nung pambabati ko sa gobyerno, pasamain ng image natin sa ibang bansa. Hindi mga pinagagawa ng mga to, pero kawawa din, hindi ba? 1.9 billion pesos ang panukalang pondo ng CHR pero halos kalahati lamang nito o 976 million pesos ang naaprubahan ng Department of Budget and Management. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Yan, yung mga senador natin, yan na lang. Yan na lang. Re-electionist ba lahat yan? Parang re-electionist lahat kasi ito eh. Kaya sila nagpapasikat. Sabi siguro ng mga kakapanalo lang. Sige na, kayo na muna para para kayo manalo-nalo. Para ngayon pa lang, para na kayong nakikita na kayo lagi sa media. Merong name recall, manalo kayo. Si